Balisteros. Pag-usapan naman natin mga kababayan, ito po, kahapon ang pangyayari na hindi makakalimutan ng mga taga Davao. Bukod po sa inonsi nila ang mga Davaoenyo sa pamimigay ng ayuda dahil bawal daw mamigay ng ayuda dahil daw yan ay vote buying. Pero sa kanila, pinaganda lang ng konti, anak ng tinapa. Pero sa likod niyan mga kababayan ay nag-trending po itong si Sara Duterte. Bakit? Nagkalat sa Davao, lutang. Tingnan niyo po kung ano po ang balita tungkol dito. Nakakatawa ka, Sara Duterte. Bakit mga kababayan? Ito po. Most beautiful place in the Philippines. Aha. Mahirap yan na. Pwede 5. Okay, 5. Okay, sige. Most beautiful, ano to? Sabi niya, ulitin ko lang. Beautiful place in the Philippines. Beautiful place. Mahirap yan na. Pwede 5. Okay, sige. Bicol Region. 1, Central Visayas. 2, Tibuok Mindanao. 3, Eastern Visayas. 4, Western Visayas. 5, Northern Luzon. Central 6, Luzon. 7, Calabarzon. 8, Tapos, 9. buong Pilipinas. Alin natin ang Pilipinas. Of course not. Kala ko ba 5 lang? 5. Di ba sabi sa kanya, magbigay ka ng most, mga kababayan, pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Most beautiful places in the Philippines. Sabi niya, pwedeng 5. Tapos binigay niya, siya more 10 ata yung kung hindi ako nagkakamali ng bilang. Ano yun? Ito na lang mga kababayan. Kaya mahirap po ito, si BP Sara ay nako-corner. Mahirap po ito yung biglaang interview. Ano ba tawag doon? Ambush interview. Bakit GP? Mahirap na ambush ito. Eh kung wala po, pag walang script, mga kababayan, kung ano-ano pong pinagsasabi. Ito pa. May tanong po sa kanya. Calabarzon, tapos buong Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. Of course not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Describe yourself in 3 words. Parang ganyan pag nag-a-apply ka sa call center, mga kababayan. Ganyan na ganyan yun eh. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Naku Last po. lang, BB. Mga kababayan, resilient, brave, and with a good sense of humor. Kung titingnan natin, sabi nung isang teacher kuno. Ewan ko kung kilala nyo tong teacher kuno na to, mga kababayan. Sino yan, GP? Yung nagsasabi na teacher siya. Ay, tingnan nyo na lang kung sino ito na nagsasabi na teacher daw siya. Uy, nasan na yon? Wala. Ay, wait. Nandito ata. Hindi ko na isend. Ayan. Ito pala. Sorry. Bagal? Nababagalan ako. Ayan, sinave ko na para sa inyo, mga ka-GP Natics. Ayan. Sabi nung isang teacher ko, teacher daw siya eh. Bakit doble-doble? Ayan, sabi nung isa, teacher daw siya. Sabi niya, Fast Talk with BP Sara. Diba? Ginaya niya, mga ka-GP Natics. Ano yung pagkakasabi niya dito? Sabi niya, hindi niya nakikita. Sabi niya, Fast Talk with BP Sara. Media, describe yourself in 3 words. Sabi ni Sara, resilient, brave, and with a good sense of humor. Kung teacher ka, sabi 3 words, mga kababayan, to describe yourself. Okay yung resilient, yung brave, okay yon. Diba? Pero yung good with a good sense of humor, parang hindi siya kasama dyan. Parang
Parang mali, mga kababayan. Kung teacher ako, makikita mo kaagad kung tama ba o mali yung sinasabi ni Sarah. Yes, they are all, masasabi natin na adjective din naman tong with a good sense of humor. Diba? Pero words kasi ang pinag-uusapan eh. Mga ka-GP natin, 3 words lang. Resilient, brave. 1, 2. Oh. Tapos sana, yung isa pa, ano pa, mautak. Pwede. Oh, mabait. Pwede. Diba? Adjective. Etong with a good sense of humor, bobo. Di ba? Mga kababayan, mahirap talaga na itong si Sara Duterte ay na-ambush interview nga. Dahil, ayun, kung ano-ano po ang sinasabi. Kayo naman, mga nasa media, hoy, mga media, kayo naman, sana man lang nagkakaroon muna kayo ng konting rehearsal. Diba? Huwag niyong bibigyan, huwag niyong bibiglain. Binibiglaan niyo itong si Sarah, nagugulat eh. Oh, eto namang teacher daw ko no, na nasa kabilang kampo, yung nakikipag-away kay Joey. Oh, pinost pa. Akala niya, maayos. Kaya siguro hindi nakapasa sa board exam ito. Diba? Ma'am Pilar Wongka, hello GP Advance, Happy New Year to all, watching from Germany. Robbie Ong, 1 word lang dapat, diba? Kaya nga po, diba? 1 word lang. Resilient, brave, okay na yon. Tapos isa pa dapat, pwedeng kind, pwedeng honest, di ba? Mga kababayan, kaya lang with a good sense of humor, anak ng tinapa. Kung mag-e-exam ka, halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, may exam, find the wrong, ano tatawag dito? Hanapin ang mali. Oh. Resilient, brave, parehas adjective. Oh. Pero yung good sense of humor, mga kababayan, adjective din siya, kaya lang hindi siya 1 word. Oh. Ba't hindi kayang i-identify ng isang teacher? Teacher daw to si Maui. Di ba? Ang kulit ni Sara Duterte. Ulitin ko Oh. Kakatawa ka? Beautiful place in the Philippines. Beautiful place. Mahirap yan na. Pwede 5. Oh, pwede 5. Pero pag magtanong parang bata, no, pag sumagot, pwede 5. Siya na nagbigay ng standard niya kung ilan ang ibibigay. Mali pa rin. 5. Okay, sige. Bicol Region. Central Visayas. Tibuok Mindanao. Eastern Visayas. Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Siyam. Of course not. No. Siyam yung binabanggit niya. Kala ko 5 lang, ikaw nagbigay ng bilang. Di ba? Sabi ni Wow with Love, having more appetite in eating while watching you from Temecula, California, US of A. Raymond Ofalia, mahina kasi sa math. Danilo Huelar, alam mo GP ang mga Duterte at mga kalyado nila, di ko alam kung kinakalawang na ba ang utak. Nagtatanong lang. Yun din po yung katanungan ko, parehas tayo. Di ba? Sila mismo, kaya pala yung mga DDS, kaya pala talaga ang requirements nila, mga ka-GP natin, bago ka maging DDS, kailangan mo muna maging tanga at maging bobo. Sabi ni Call Me Hannah, how old is Sarah? Immature ang brain. Romel Gonzales, yan ang nangangarap na maging presidente. Mas matalino pa, grade 6 dyan. True. Oh. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Ayun, last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez?
Thank you. Biglang ano no, yung mukha ang pangit eh. Kala ko ba panahon ng pagmamahalan, panahon ng tawag dito, pagbibigayan at pagpapatawad na nawagang ka pa. Ma'am Eva Hernandez, shoutout po. Di ba? Oh. Baskachi, GP mataas ang low IQ ni BP. May balita na ba kailan uupo bilang Vice President si Cheese Escudero? Naku, saan nyo na po nakuha yan? Hindi naman ata si Cheese ang uupo eh. If ever na si Sara ay ma-demote, no? Or siya ay ma-impeach. Sabi ni Anoyd Basset Hound, ang layo kay Attorney Lenny Robredo. Alam niyo si Lenny Robredo, wala naman ako nakikitang problema sa kanya eh. It just so happened na si Lenny Robredo, kasi medyo may edad na, in order for her na matandaan niya yung last word ng kanyang sinasabi or yung sa kanyang sentence, uulitan niya yung last word ng 3 beses para ma-recall niya. Diba? So okay lang yun, walang problema. Kaysa naman yung ganito. Pero hindi ko rin sinabing perfect si Lenny kasi yung dun sa island, nagkamali din siya doon. Tapos yung multiplication, mali din siya doon. Diba? Pero mga kababayan, mga ka-GPnatics, kung siguro pagtatapanin si Lenny at itong si Sara, mas sasabihin pa natin mas magaling si Lenny kay Sara. Although, si Sara ay isang abogada. Diba? Pero masasabi ko, mas magaling si Lenny dito. Oh. Sabi ni Joseph Pabiliar, mapapagalitan yung nagtatanong na yan. Ang problema, pinush pa eh. Diba? Oh. Sabi ni Jack Q, tip, murderer, corrupt. Danilo, wala. Alam mo, GP, si Sara, pag sumagot, mas magaling pa ang apo ko na 8 years pag sumagot. Naku, wala na tayong asahan dito. Ito ang gusto nila maging presidente, pulpul, marupok ang utak. Di ba? Sabi ni Albert Loyola, si Digong ilan ang naiskuran nung panahon niya, no? Nung panahon na nasa Malacanang, may nagdadala pa dun si Nino. Sabi ni Pilar Wongka, nagdudunong-dunungan kasi si Sara. Ayan, nakita na natin, mga kababayan. Yan ang gusto nyo? Mga bashers? Yan ang gusto ninyo, mga DD shits? Si Sara Duterte maging presidente nyo? She doesn't even know how to answer and how to count numbers. Diba? And she even don't know how to describe herself. Simple lang, one word, mga kababayan, gagamit ka ng adjective. Kasi 3 words lang yung sinabi, ang tinanong dun eh. So 3 words. Parang pag kami nasa call center, tinanong kami. Diba? Pag tinatanong kami, kung ano yung meron kami na wala sa iba. Why should I hire you? Sasabihin namin yan. Diba? Gagamit lang kami ng mga adjective, then di-describe namin yun. Si Sara Duterte, wala eh. Sabi ni Adventure Man, basta DDS bobo naman talaga kagaya ng mga vlogger nila, mga bobo at tanga. Victoria's choice, kaya nga di sila sumali sa political debates. Exactly. Nung mag-election kasi makikita ng buong Pilipinas kung gaano kabobo si Sara. Pero akala nyo po ba, nung panahon na yan, pinagtatanggol ko si Sara, sabi ko, hindi na kailangan, abogado yan, matalino. Ngayon pala, nagkamali ako. Dapat pala, Ma'am Rebecca Lagmay, kapag abogado, wag natin kaagad husgahan. Wag natin sasabihin matalino pag abogado. Baka yung iba dyan nakapasa lang dahil sa brotherhood. Baka yung iba dyan nakapasa lang dahil kumopya. Diba? O baka mamaya ay merong under the table. Yun lang. Ano ba yan? Palakad-lakad ang sagot at palukso-lukso. Walang patutunguhan. Mga Duterte yan. Okay? So, ayan, mga kababayan, pahiya tuloy siya. Hindi nila na 3 words, hindi nga marunong magbilang, tapos good sense of humor pa. Di ba?
mali din tong good sense of humor. Bakit? Mga kababayan, ito walang salita na good sense of humor. Ang meron may sense of humor. Oh, wala pong good sense of humor. Hindi. Kahit tingnan nyo po sa encyclopedia, sa Webster o kahit sa wala pong good. Pag sinabi mong sense of humor, ibig sabihin, meron ka na talaga nung nandun na nakakabit na yung good, nakakabit na yung better, yung best. Di ba? Kasi ikaw ay kakaiba. Ikaw ay talagang nasa sarili mo yan. Nasa pagkatao mo yan. Sense of humor nga eh. Hindi mo na kailangan yan dugtungan ng, ano ba tawag dito mga kababayan? Ng isa pang salita para describe yung sense of humor. Kasi ang sense of humor is already considered a good, better, and best. Diba? Na ito ay hindi naman lahat kasi ng tao may sense of humor. Diba? Yung natatawa ka kahit hindi naman nagpapatawa, tapos yung magaling kang talagang pangitiin, diba? Kahit mag-adlib lang, ganun. May sense of humor, masarap kasama. Hindi mo kailangan gamitan good sense of humor, Jolol. wala po akong sabi ni Romel Arcillas, tol, huwag nasaktan kami. Sorry po, Sir Romel, Hindi kasi, eto po, lahat tayo dito matututo. Wala pong salitang good sense of humor. Once you said sense of humor, it's already good. Diba? No need to add. Ano ba tawag dun sa good na yan? Diba? Hindi na natin kailangan dagdagan ng ganun. Kasi a sense of humor is already a sense of humor. Na ito ay, kumbaga nakakabit sa isang tao. Hindi lahat meron yan. Hindi lahat meron yan. Kasi may mga taong iba na talagang kahit magpatawa, hindi bumaybenta. Ano po ang tanong, Pilar Wongka? Sabi sa kanya, give me 3 words to describe you. Ito, anuin ko, ulitin ko. Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Of Ito course po. not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient. Resilient. Brave. Brave. And with a good sense of humor. With a good sense of humor. Diba? Mga kababayan, 3 words lang. So 1 word each is an adjective to describe yourself. Resilient, brave. Mga kababayan, dinagdagan pa ng good sense of humor, malina. Tapos meron pang isang nakadikit na good. Hindi naman po dinudugtong yung good sa sense of humor. Kasi yung sense of humor is already good. Nag-vlog lang ako para siraan ng mga Duterte. Kakatawa kayo. Hindi ba kayo natututo dito? Mismong phone ninyo, parang timang. Tuturuan kayo ng mali. Wala pong salita na good sense of humor. Tumingin po kayo sa encyclopedia, pumunta kayo dyan sa Google. Wala po kayo makikitang good sense of humor. Mga unghang. Diba? Wala po noon. Meron pa good service, pwede yun. Latrell Bailey, 73.8 lakas. Maria Eleanor Palmes para eksakto 3. Diba? Nakakahiya naman. Vice President nyo, sinisiraan ko. Hindi ko kailangan gawin. Kailangan ko lang i-demo at kailangan ko lang ipalabas ang kanyang katangahan. Diba, abogada to? Bakit good sense of humor? Akala nyo, nadali lang siya sa 3 words,
mali siya ng pagbibilang. Pero, mga kababayan, yung paggamit niya dito ng salita, dinagtungan pa yung sense of humor eh. Rabi ang dapat tama, crazy na lang ang sinabi niya, hindi pa siya nahirapan. Di ba? Oh. Sabi ni Danilo Weller, saan nakuha ni Sarah ang good sense of humor na word parang tanga? May bago na po siyang dictionary. May bago na siyang dictionary. Oh. Nakakaawa mga tangang taong bayan kasama kami. Hindi, dito naman, hindi naman kayo magiging ganon. Di ba? Basta pakikinggan nyo lang. Makikita nyo naman magiging balanse kayo. Basta pakinggan nyo lang yung ano rito. May karapatan po kayo na sitahin ako kung mali yung sinasabi ko. Pero, di ba, Tokis. Ayan si Tokis. Nakatira rin yan sa Jamaica. Di ba? Sa Amerika, US of A. Toks, meron bang salitang good sense of humor? Sige ka, mga kababayan, meron akong 500 pesos dito ngayon. Kung sino ang makapagsabi at makapagpakita sa akin ng Webster Dictionary, Encyclopedia, o kahit ng Google na nagsasabi good sense of humor, meron bang ganon na adjective? Sabi ni Minandro ni Badura, tumor sa utak, meron siya. Oh, tol, tama na yan. Balik tayo kay Tambalos-Los Romualdez. Hindi, dito mas masaya eh. Sabi ni Tokis, sige, hanapin ko sa Webster. Ang kulit. Grabe itong si Sarah, masyado akong pinapatawa. Ha? Sabi ni Nelson Tulin, sana sinabi ni Sarah, bobot ang atinutin. Pwede, sakto, di ba? Oh. Ay, nako. Ito talaga. Manuel So, shoutout po. Charmaine, parang elementary na tanong, kailangan pa niya mag-isip, di pa rin niya alam ang kanyang sarili. Hindi niya kilala yung sarili niya. Baka nawawala. Di ba? Oh. Dapat joker na lang kaysa sense of humor. Correct po. Di ba? Anyway,